In fairness po 'no, ibalita naman natin may ginagawa naman po yung ICI. Tayo po, hihiramin lang po natin yung, tokis ni ni Banat Bay. 'Pag maganda pinupuri, 'pag mali binabanatan. Purihin naman natin yung ICI. In fairness po sa ICI may ginagawa naman po sila. Eto po ang ginagawa naman ng ICI. Eto po, news update. Ano po ba ang ginagawa niyo sa ICI ngayon? Kasi wala po kaming alam dahil hindi po televised. Kahit po hindi live yung ginagawa po nila, i-update ko po kayo kasi gano'n talaga, eh. Kung may ginagawa naman, i-update mo badong, hindi yung banat ka lang ng banat. May ginagawa naman, hindi naman tokis lang ng tokis yang katulad ni Boy Tokis Dizon, eh. Hindi naman nagtotokis lang yung ICI, may ginagawa po 'yan. At dapat po 'pag ang kahit po ahensya ng pamahalaan 'yan, kung may ginagawa, pupurihin mo, ha? Babatiin mo sila, ipagmamalaki yung gagawin nila. O 'di po ba? Ire-reveal ko na po ang ginagawa ngayon ng ICI, magugulat po kayo kasi nga hindi po live, hindi po natin alam pero nagulat po ako sabi ko, gano'n po ako nagulat, grabe po gulat na gulat ako, ang dami palang ginagawa ng ICI ngayon. Akala nyo ba, dapat 'to sa ICI pinaparangalan talaga, ang dami po nilang nagagawa. Eto po, sasabihin ko na po. Kasi sa sobrang dami baka maubusan po tayo ng oras. Iisa-isahin ko po yung ginagawa ngayon ng ICI. Talagang magugulat kayo. Sasabihin nyo na talagang etong ICI, sulit na sulit. Sulit na sulit po ang pera ng gobyerno. Pero bigyan ko muna kayo ng background. Ano po? Nung July po, inannounce ni BBM na lalabanan, habulin yung mga corrupt official single dyan sa flood control project. Mahiya naman kayo, di ba? Yan sa kanyang zona, July po yan. July, August, September, October na po ngayon. 4 na buwan na po ang nakakalipas buhat na sinabi ng Pangulo na hahabulin nila. May ginagawa naman po, no? May ginagawa naman po. Sabihin nyo pa po na ako ay makagobyerno na. Wala tayong magagawa. Kinakailangan po natin batiin. Kahit po yan na tayo po ay maka-Duterte, magagalit po kayo kasi binabati po natin ang IC. Ang haba ng introduction mo ba do? Eto na po, sasabihin ko na po kung anong ginagawa talaga ng ICI. Kayo naman masyado kayo apurado. May ginagawa po at kinakailangan po talaga. Nagpa-presscon pa nga sa ginagawa nila. Nagpa-presscon pa po. Ibig sabihin, ilang oras po nilang diniscuss ito. Gusto nyo na po bang malaman? Hindi, baka magulat po kayo. Baka pagbintangan nyo po ako na bumaliktad ka na babadong. Bakit ganun na lang ang bakit ganun na lang ang papuri mo sa ICI badong? Talagang parang bumaliktad ka na. Maganda po yung ginagawa nila eh. Eto po, sasabihin ko na po. Ang ginawa, eto po, bubuo ang Independent Commission for Infrastructure ng Technical Working Group kasamang iba't abang ahensya na pa. Wala pa po sila nagagawa. Bubuo pala. Teka pala muna, di ba kabubuo lang sa inyo? Alam ko kaya kayo binuo para mag-iimbestiga kayo. Ngayon may binubuo pa rin kayo na Technical Working Group. Ibig sabihin, wala. Pinoproblema na nga namin eh. Redundant na nga kayo eh. Yung ICI eh. 'Di ba? Redundant na nga kayo dahil wala naman pong silbi yung ginagawa ninyo, no? Tapos bubuo pa kayo ng technical working group kasama po yung iba't ibang ahensya, panibago na naman. So meron na pong nag-iimbestigang NBI, meron na pong DOJ, meron na pong ombudsman, nagtayo pa po ng ICI. Tapos maghihintay na naman kami. Wala pa po resulta. Bakit?
bumubuo pa lang kami ng technical working group eh. O ano pong nahitan na natin buhat nung nagtayo yung ICI? Ang naisipan po ng ICI na para po kami makapagtrabaho ng maayos ay kinakailangan natin bumuo ng isa pang organisasyon within sa ICI. Ito po yung technical working group, anak ng tinapay naman. Hindi na po, tapos na po yung panunungkulan ni Pangulong Marcos. Panay pagbubuo pa lang ng grupo. Ang ginagawa nyo. Mabubuang ka talaga dito sa mga to eh. Nagkikreate lang po kayo ng mga panibagong maintindihan. Kung hindi po, wala po sila nagagawa dahil bubuo pa ng grupo eh. Siguro, itong technical working group, binubuo yan. Kukuha sa ombudsman, kukuha sa NBI, kukuha sa anak ng tinapay sa DOJ. Hindi na po natapos yung pagbubuo ng grupo. Yung ICI nga po, binuo po yan. Tapos yung ICI, bubuo pa rin ng panibagong grupo. Yung bubuuin yung technical working group, bubuo pa rin yan ng secretariat. Yung secretariat, bubuo pa rin po yan ng ad hoc committee. Yung ad hoc committee, magbibigti na. Tapos na ang termino ni Marcos. Hindi pa kayo nakakapagsimula. Ganyan po katindi. Pinaiikot-ikot lang tayo eh. Ikot-ikot lang. Meron na po ba nahita sa pag-imbestiga ng ICI? Ay, pasensya na kayo. Matagal talaga eh. Kasi bubuo pa lang kami ng technical working group. Wala pa kayong working group? Wala pa po. Ngayon lang namin naisip na kailangan pala ng working group. Ganun ba? Pag nakabuo na po ng technical working group, bubuo naman kami ng secretariat. Pag nakabuo ng secretariat, yung secretariat naman, bubuo naman ng ad hoc committee. Wala nang katapusan. Wala na kayong nahabol. Kundi bumuo lang ng bumuo. Pag tinanong mo, ano na po ang accomplishment? Ay bumubuo pa lang po kami ng panibagong grupo within sa ICI. Kaya nga po kayo binuo para tutok lang eh. 'Di ba? Tututukan nyo lang, mag-imbestiga lang eh. Dahil hindi nila kinayang mag-imbestiga, bubuo sila ng panibagong grupo na kukunin yung mga iba't ibang tao sa mukhang tanga lang, no? Ayan, sa post rin po to ng isang nagngangalang Dalagang Pilipina, Pinks and Yellows uploading Remulla for prioritizing VP Sara Sal-en despite the miraculous insertions and ghost flood control projects only proves that they don't really hate corruption. They just hate the Dutertes. Yan po, ang paulit-ulit po natin, no? Ako po, nagtataka rin, no? Kasi matagal ko na po na, bakit tuwan-tuwa po kayo nung si Boying Remulla, no? Wala naman pong problema na natuwa kayo na si Boying Remulla ang ating ombudsman. Pero you are uploading, you are uploading for not so good reason, no? Masama po ang pinaghuhugutan ng inyong kasiyahan. Okay lang po sana kung natutuwa kayo dahil naniniwala kayo na mapipigilan ni Boying Remulla yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba nakakatuwa po yun? Na natutuwa kayo na si Boying Remulla ay may kakayahan na pigilan ang mga pagnanakaw at saka mapakulong yung mga magnanakaw. Lalong-lalo na po rito sa trilyon na halaga ng flood control project. Hindi po eh. Natutuwa po kayo dahil inuuna po yung Sal-en ni VP Sara, yung posibleng maimbestigahan uli yung walang katapusang ano na nga yun, yung confidential fund ni VP Sara, no? At yung posibleng muling investigasyon sa Parmali, yun po yung kinatutuwa ninyo eh. Kasi hodang hindi mapakulong si Saldico,
hindi mapabalik sa Pilipinas, mas masaya pa kayo basta, maimbestigahan si VP Sara. Parte talaga 'tong mga dilawan na 'to ng ano, ng, diversionary tactics nito ni Pangulong Marcos. Sabi ko nga sa inyo yung ICI, hangga't hindi niyo nila-live yung inyong mga investigasyon, wala po 'yan. Hindi po kami bilib diyan. 'Di nga namin alam. Sabi nga ni Ramon Tulfo, nagwawala si Mark Villar. Akalain niyo 'yun, nagwala. Oh, nagwala daw si Mark Villar. Tapos sasabihin niyo hindi totoo 'yan. Lagi po na lang ganyan 'pag hinala, 'no, may marami pong ano rito, panay po mga scientist. Marami pong scientist sa Pilipinas. Panay po mga inventor at doktor. Mahilig pong mag-imbento ng kwento, Doktorin yung mga mandoktor po ng mga, yung pong mga datos. O, yung pong mga nagsasabi po na fake news, yung pagbagsak ng stock market. Kayo na po. Lalo na yung mainstream media. Bilib na bilib ako sa mainstream media ngayon. No? Wala man lang isa. ABS-CBN, GMA7, yung Channel 5, TV5, yung mga DCRH, yung mga naglalakiang dyaryo, Inquirer, Manila Bulletin. Wala ni isa sa kanila. Philippine Star, Manila Standard, Manila Times. Wala po ni isa sa kanila na na nagtangka po na mag-imbestiga. Dito po sa sinasabi kung totoo ba na hindi fake news daw yung pagbagsak ng ng stock market. Ibig sabihin, pag sumilip ka ngayon sa stock market, kulay green. Kasi po nag-stock market ako Green at pula yan pag tinignan mo naman kulay pula naman. Kaya pati datos dinodoktor Punong-puno po tayo rito na inventor at doktor. No? Kaya diyan po magaling ang ating gobyerno Okay, doktorin pati nga po 'di ba yung poverty alleviation. Naku, si Papa Gadon. Dinoktor lang. Hindi ko alam kung si Papa Gadon yung nagkwenta ng wala yatang kinalaman doon si Papa Gadon. Yung yung kwenta po nung mahirap. Grabe, si BBM lang po nakalutas ng kahirapan In-adjust lang yung kwenta ng mahirap. Magkano na nga yun? 26? Pag ikaw po ay mayroong 26 pesos, nakakain ka ng 26 pesos, hindi ka na mahirap, mayaman ka. Bigla naging milyonaryo si Badong. Putyan, takaw ko. Isang kainan ko, minsan umaabot ng 200 pag nag-Jollibee, di ba? Putya, pag nag-Jollibee ka pala, hindi ka na mahirap. Grabe talaga to. Mga doktor talaga Mga doktor po kayo. Bilib ako sa inyo. Ito naman po, pakinggan naman po natin. Ito po ay si Congressman Edgar Erice ng Caloocan. Sabi po ni Congressman Edgar Erice, hindi na pwedeng idahilan na politika lang ito. Ito pong dinadanas po natin na kahirapan, ito pong malawakang korupsyon, no? Ito po sinabi ni Representative Edgar Erice, hindi na pwedeng idahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS. Paninira lang to ng mga Duterte. Kaliwa o dilawan o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi lang sa DPWH, sa nakaraang administrasyon o sa mga kontratista. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan sa 19th Congress. Yan po ang pag-amin ng isang matagal na pong congressman na si Edgar Erice. Hindi na pwedeng idahilan yung politika, sinisiraan lang yung gobyerno, wala na po yan. Harapin niyo po ang katotohanan na ang
pinagmulan ng malawakang korapsyon na 'to ay kayo po sa HOR. Ayan, yan na po ang sampal sa inyo mga congressman 'no. Hindi na po puwedeng isisi niyo lang lagi kay, kay Duterte kasi yan, kay Duterte kasi." Hindi na po uubra yan 'no. Wala na maniniwala sa inyo. Ikalawa, talagang hindi na kayo paniniwalaan. Pareho lang yung badong, oo nga. Walang maniniwala na lahat kagagawa ni PRRD. Kaya nga manghang-mangha ako dito sa mga dilawan at mga kakamping at makakaliwa. Papaano niyo nakukuha na magdiwang na ang nababalitang, gagawin nito ni Remulla ay mag-imbestiga sa mga past administration. Eh, ngayon po may malawak na nakawan, eh. Ngayon po may malawak na korapsyon, eh. Eh, kasi nga po panay pulitika lang ang gusto ng mga 'to. Mamulitika lang ng mamulitika. Okey, eto po. So, tama ka riyan 'no, Representative Edgar Erice.